Sa kabilang dako naman ay tahimik lang si Roger. Hindi siya makapaniwalang totoo ngang nag-apply ng trabaho si Zeus. Bukod pa ron ay natanggap ito. Dahil na din sa kahihiyan at sa takot, ay hinayaan na lang niyang hilahin siya ng kanyang asawa papuntang elevator. Nagsimula na ring magkawatak-watak ang mga taong nakapalibot. Nagsibalik sila sa pag-iikot-ikot sa showroom na animoy walang naganap na komosyon. Tiningnan ni Yana si Zeus na may halong pagtataka sa kanyang muka. Tinanong niya si Zeus kung dapat lang ba nilang hayaan na makaalis ang mag-asawang yun. Pasimple lang na tumango si Zeus at sinabing, hayaan mo na sila. Hindi komportable si Zeus kapag nasa harapan niya ang mga magulang ni Atasha. Ayaw niya silang makita. Sa loob ng mahigit 2 taon ay hindi naging maganda ang pagtrato sa kanya ng mag-asawa. Baka hindi niya makontrol ang kanyang sarili kapag nagtagal pa ang mag-asawang yun sa kanyang harapan. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ni Yana. Alam niyang gustong-gusto nito na maturuan sila ng leksyon. Gusto niya rin naman sana, kung hindi lang sila magulang ni Atasha. Baka isipin pa ni Atasha na dahil sa hiniwalayan niya si Zeus, kaya nito nagawang saktan ang mga magulang niya. Nakaramdam naman ng simpatsya si Yana para sa bago nilang presidente. Bakit tinitiis niya lang ang pangmabaliit sa kanya ng mag-asawang yun? Ganun niya baka mahal ang kanyang kasintahan? Napakaswerte naman ng babaeng yun. Pero hindi niya maunawaan kung bakit pati sa kanila ay kailangang itago ni Zeus ang kanyang pagkakakilanlan. Kung alam lang nila ang tunay na estado niya sa buhay, paniguradong luluhod pa sila sa kanyang harapan at hihilinging pakasalan ng kanilang anak. Mr. Lawrence, I'm really sorry for what had happened. Gusto niyo bang ilagay natin sila sa blacklist ng kumpanya? Tanong ni Yana. Nakataas ang kilay na tiningnan nito ni Zeus. Hindi na kailangan. Kapag ginawa nila yon ay baka isipin ng mga magulang ni Atasha na siya ang dahilan kung bakit sila naban na makatapak sa ENDX Corporation. Lalo na si Roger. Kahit na ganun ang pag-uugali nun, ay alam ni Zeus na marunong itong mag-analisa ng mga bagay-bagay. Lalo pat tinawag siya ng executive manager sa magalang na pamamaraan sa harapan nila kahit na security guard lang siya ng kumpanya. Magiging kahina-hinala kapag nalagay sila sa blacklist ng dahil lang sa ginawa nila kanina. At hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil sa ginawa mo. Thank you. Wika ni Zeus. You're welcome, Mr. Lawrence. Tugon ni Yana. Pagkatapos ay mabilis na nag-iwas ito ng tingin. Hindi siya komportable kahit na simpleng pasasalamat lang ni Zeus yun. Iba ang pakiramdam kapag galing mismo sa bibig ni Zeus ang salitang thank you. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-ring ang cellphone ni Zeus. Dinukot niya ito sa kanyang bulsa at nakita sa screen ang isang hindi kilalang numero. Sinagot niya to. Sino to? Agad na tanong ni Zeus. Hello. I'm sorry, young Master Lawrence, kung naabala man kita sa ginagawa mo. Ako nga pala si Philip Garcia. I've been working for Lord Duncan for more than 30 years. I was assigned by your grandfather to be the president of Light Metrobank Incorporated. Napatawag ako upang sabihin sa iyo na pwede mo nang makuha ang mga assets mo na nakadeposito sa Light Metrobank dahil sa natapos mo na ang poverty training mo. Litanya ni Philip mula sa kabilang linya. Saglit na natigilan si Zeus at makikita ang gulat sa reaksyon ng kanyang muka bago sumagot. Magandang balita yan, Mr. Philip. Salamat. Bahagyang nakaramdam ng pagkagalak si Zeus dahil sa narinig. Sa loob ng 4 na taong paghihirap, sa wakas ay pwede na ulit niyang magamit ang pera at ari-ari ang kanyang pagmamay-ari. Nabanggit mo na nagtatrabaho ka para sa lolo ko. Ibig sabihin ay pagmamay-ari din ni lolo ang Light Metrobank Incorporated? Tanong ni Zeus. Saglit na natigilan si Philip sa naitanong ni Zeus. Hindi niya akalain na hindi pa alam ni Zeus ang tungkol dito. Yes, young master. Lord Duncan is indeed the owner of Light Metrobank. I'm surprised that you're not aware. Sagot ni Philip, saka mahinang natawa. Maging si Zeus ay mahina ring natawa. Nabanggit ng kanyang lolo sa kanya na may iba pa silang kumpanya bukod sa ENDX Corp. Hindi siya nagulat dahil doon, kung hindi dahil sa ang isa sa mga kumpanyang yun ay ang Light Metrobank Incorporated. Kahit na hindi man pamilyar si Zeus sa bangko, minsan na niyang narinig na ang Light Metrobank ay isa sa nangungunang bangko pagdating sa banking industry. Tanging mayayamang tao lang ang mga kliyente nito. Nabanggit sa akin ni Lord Duncan na nasa Quezon ka ngayon. Alam mo naman siguro yung branch sa downtown, tama ba? Pagpapatuloy ni Philip. Opo,
Sa katunayan ay nandito ako ngayon sa ENDX Corporation. Sagot ni Zeus. Ilang minutong sakay lang ng jeep yun mula dito sa ENDX. That's good. Pagkarating mo doon ay hanapin mo lang si Sean Wesley at sabihin mo lang sa kanya ang pangalan mo. He's a friend of mine and he's also the senior manager of our bank. Kilala ka niya at alam na niya ang kanyang gagawin. I'm sure matutuwa siyang makita at matulungan ka. Malugod na wika ni Philip. For now, yan lang ang maitutulong ko sa iyo, young master. I would also like to assist you personally but unfortunately, I'm here in Chicago right now dahil sa importanteng bagay. I hope you'll understand. And also, I would like to congratulate you dahil sa tagumpay mong natapos ang poverty training mo. I can't wait to work with you in the future, young Master Lawrence. Wika ni Philip, habang punong-puno ng pagkagalak ang boses nito. Ayos lang, naunawaan ko at maraming salamat. Pero pakiusap, Mr. Lawrence na lang ang itawag mo sa akin sa hinaharap. Mapagkumbabang wika ni Zeus. You're too humble, young master. You're just like your grandfather. Papuring sambit ni Philip pagkatapos ay mahinang natawa. Calling you by your name is inappropriate. I'll agree with Mr. Lawrence then. Dagdag pa nito. Okay, simpleng tugon lamang ni Zeus pagkatapos ay pinatay na ang tawag. Pagkatapos ay nilingon niya si Yana. Halos matawa siya sa naging reaksyon nito nang makitang mabilis itong tumalikod at naglakad palayo na kunwari ay hindi ito nakinig sa usapan nila ni Philip. Alam kong nakinig ka sa usapan namin. Hayos lang, di mo kailangang magkunwari. Sambit ni Zeus na sinundan ng mahinang pagtawa. Ha? Nagmamaang-maangang nilingon niya na si Zeus. Anong usapan? Pagkukunwari nito. Sige na, sabihin mo nang nakinig ka. Huwag ka mag-alala, hindi ako galit. Saglit na tinitigan muna ni Yana ang mukha ni Zeus na tila inaalam niya pa kung totoong hindi nga ito galit. I'm really sorry, Mr. Lawrence. I didn't mean to eavesdrop. Promise, hindi na mauulit. Sambit ni Yana habang bahagyang nakayuko. Ayos lang, gaya nga na sinabi ko, hindi ako galit. Wika ni Zeus. Sa tingin ni Zeus ay ayos lang din naman na malaman ni Yana ang tungkol sa pinag-usapan nila ni Philip. Kaya hindi na siya nag-abalang dumistansya pa para ilihim ang kanilang pag-uusap. Total, alam na rin naman ni Yana na siya ang presidente ng ENTX Corp. Agad naman lumuwag ang paghinga ni Yana. Saka muling tiningnan si Zeus na punong-puno ng paghanga. Napakayaman naman talaga ng pamilya nila. Hindi niya akalaing pati ang Light Metro Bank Incorporated ay pagmamay-ari din ng pamilya ni Zeus. Napakayaman, napakabait at napakagwapo ni Mr. Lawrence. And yet, napunta lang siya sa babaeng may halimaw na magulang. Paniguradong ganun din ang ugali ng babaeng yun. Sambit ni Yana sa kanyang isipan. Sabay napasimangot. Sa tingin ko, kailangan ko nang umalis. Pagpatuloy na lang natin sa Sabado ang training ko. Wika ni Zeus kay Yana. Pagkatapos ay ilang segundong pinagmasdan ang pulang sasakyan. Bibisita na lang ako dito tuwing weekends para sa training ko. Pakihanda na lang din ang uniforme ko bilang security guard. Dagdag pa niya. Tumangutango si Yana habang direktang nakatitig kay Zeus. Samahan na kita, Mr. Lawrence, palabas? Mungkahi ni Yana. Pero tinanggihan ito ni Zeus. Hindi naman nagpumilit pa si Yana. Sa halip ay parang tulala lamang ito na nakatingin sa papalayong katawan ni Zeus. I'll do my best to seduce you, Mr. Lawrence. Bulong ni Yana sa kanyang sarili. Pagkatapos ay humagikik ito. Pasado 11:00 na nang makarating si Zeus sa Light Metro Bank. Bago siya makapasok ay mapapansin ang dalawang gwardyang nakatayo sa magkabilang bahagi ng entrance. Matangkad ang mga ito na may malalaking pangangatawan. Nakasuot sila ng shades habang parehong may hawak na shotgun at may nakasukbit na handgun sa kani-kanilang tagiliran. Sa kabutihang palad, walang pakialam sa kanya ang dalawang gwardya kaya nilagpasan niya lang ang mga ito. Pero pagkalagpas niya ng revolving door, isang magandang babae ang agad na sumalubong sa kanya. Halos magkasing tangkad lang sila at medyo kulot din ang itim na buhok nito. Bumagay yun sa kayumangging kulay ng kanyang balat. Sa kanang bahagi ng kanyang dibdib ay nakaborda ang pangalang Myrtle sa uniforme nito. Isa itong bank teller. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya ay napahinto ito nang makita ang kanyang kasuotan. Saglit na tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Gosh! He's even wearing slippers! Tila nandidiring bulong nito sa kanyang sarili. Pero rinig yun ni Zeus. May problema ba, miss? Tanong ni Zeus na sinundan ng naiilang na pagtawa. Siyempre alam niya na kung anong mali.
Yun ay ang kanyang kasuotan. Anong kailangan mo? Naligaw ka ba? Alam mo ba kung anong lugar to? Nandito ka ba para manghingi ng pananghalian? Nakita mo ba yung nakasulat sa pader sa likod? Sunod-sunod na tanong ni Myrtle. Pagkatapos ay itinuro ang malaking pangalan ng Light Metro Bank sa bandang likuran ng reception area. Teka, nandito ako para... Hindi pa nga halos nangangalahati ang gustong sabihin ni Zeus ay agad na nagsalita si Myrtle. Yes, it's Light Metro Bank. Can't you read? Wika ni Myrtle na halos madiin ang bawat pagkakabigkas niya ng salita. Alam ko, kaya nga Muli ay napahinto na naman si Zeus nang putulin muli ni Myrtle ang kanyang sinasabi. Then get the hell out of here. Kahit mahina ang pagkakasabing yun ni Myrtle, may gigil naman sa boses nito. Anong ginagawa ng pulubing ito rito? Inis na tanong ni Myrtle sa kanyang isip. Kapag nakita siya ng ibang kliyente, ay siguradong makakaapekto ito sa reputasyon ng bangko. Para lamang sa mayayaman at mapiperang tao ang bangkong ito. Kapag nakita nila ang ganitong klase ng tao na pakalat-kalat sa loob ng gusali, baka magreklamo sila sa manager. At syempre, dahil si Myrtle ang teller na naka-assign sa entrance at siya ang unang nakikita dito, responsibilidad niyang paalisin ito. Kung hindi, ay malilintikan siya kay Manager Noel. Pwede ba pagsalitain mo muna ako? Nandito ako para makausap si Mr. Sean Wesley. Pwede bang pakisabi na may naghahanap sa kanya? Kalmadong pakiusap ni Zeus. Ayaw niyang makipagtalo sa babaeng ito. What? You're looking for the senior manager? Gulat na tanong ni Myrtle. Hindi ito makapaniwalang may isang pulubing naghahanap sa kanilang senior manager. Oo, determinadong tugon ni Zeus. Hindi alam ni Myrtle kung matatawa ba siya o magagalit ng husto. Ang bagay na mas inaalala niya sa ngayon ay baka makita ng manager nila ang pulubing ito at paniguradong siya ang mapapagalitan. Ayaw niyang maniwala sa sinasabi nito dahil para sa kanya ay hindi naman talaga ito kapani-paniwala. Mas mataas na reputasyon si Mr. Wesley sa kanilang syudad kaya hindi na nakapagtataka kung kilala man ng pulubing ito ang kanilang senior manager. Kinuha na lang ni Myrtle ang kanyang wallet pagkatapos ay kumuha ng 100 pesos note at iniabot yon kay Zeus. Ano to? Nagtatakang tanong ni Zeus nang abutan siya ni Myrtle ng 100 piso. Pera, malamang. Ngayon umalis ka na. Huwag mo sabihin kulang yan. Naiinis na sambit ni Myrtle. Inaakala ni Myrtle na nandito lamang si Zeus para mamalimos ng pagkain. Napasimangot si Zeus. Alam niyang pera ang inaabot ni Myrtle. Ang tinatanong niya ay bakit siya binibigyan nito ng pera. Alam ko at nakikita ko rin namang pera to. Alam mo naman palang pera kaya kunin mo na. Baka magbago pa isip ko. Pinutol muli ni Myrtle ang sasabihin ni Zeus. Bahagya nang nakaramdam ng pagkainis si Zeus. Napabuntong hininga na lang siya, saka iginala ang kanyang paningin. Nagbabaka sakaling baka may makita siyang ibang pwedeng kausapin. Sa kabutihang palad ay nakita niya ang isa pang teller na nasa likod ng counter. What are you waiting for? Get lost! Mahinang sigaw ni Myrtle habang nakaturo sa exit pero hindi siya pinansin ni Zeus na nagsimulang tumungo sa counter. Pero bago pa man siya makalapit, ay hinarangan siya kaagad ni Myrtle. What are you thinking? Gulat na tanong ni Myrtle. Hindi siya makapaniwalang desidido talagang makapasok si Zeus. Guard! Hindi na napigil pa ang boses ni Myrtle na tumawag agad ng gwardya. Saglit lang ay isang gwardya ang agad na rumesponde sa kinaroroonan nila. Nakita niyang hinaharangan ni Myrtle ang isang lalaki na sa unang tingin ay masasabi na kaagad na isang pulubi. Agad na unawaan ng gwardya ang sitwasyon. Sir, pasensya na kayo pero bawal kayo dito sa loob. Wika ng gwardya pero hindi ito pinansin ni Zeus. Sa halip ay tinawag nito ang babaeng nasa likod ng counter na kasalukuyang may kausap sa telepono. Hey miss, excuse me, pagtawag ni Zeus sa babae. Pero saglit lang itong nag-angat ng tingin sa kanya. Saka muling ibinaling sa kausap sa telepono ang atensyon. Hayos, bakit tinuturing ng lahat na isa lang siyang walang kwenta dahil lang sa kanyang pananamit? Kasuotan na ba talaga ang basihan ngayon kung may pera man o wala ang isang tao? Kasuotan na ba ang basihan kung pagsisilbihan nila ang kanilang customer o kliyente? Sa puntong yun, dalawang lalaki ang masayang nag-uusap ang napadaan sa kanilang kinaroroonan at napahinto nang makita sila. What's going on here? Tanong ng isa sa kanila na isang middle-aged at nakasuot ng black suit. Mabilis na nagbago ang ekspresyon sa mukha nito nang dumapo kay Zeus ang tingin nito.
Mr. Baltasar! Bulalas ni Myrtle nang makita ang lalaki. Siya si Noel Baltasar, ang manager ng Light Metro Bank. I'm so sorry, Mr. Baltasar. Ginawa ko na po ang lahat para mapigilan ng lalaking to na makapasok, pero nagpumilit pa rin po ito. Paliwanag ni Myrtle habang nanginginig ng kaunti ang kanyang boses. Saglit na tiningnan ni Noel si Zeus, saka sinenyasan si Myrtle na lumapit ito sa kanya. Agad naman sumunod si Myrtle. Listen to me. Do you know who this young man beside me is? Bulong na tanong ni Noel kay Myrtle. Saglit naman tiningnan ni Myrtle ang lalaking katabi ni Noel. Hindi niya ito kilala at hindi pamilyar sa kanya ang mukha nito. Ngayon lang marahil ito pumunta sa kanilang bangko, pero masasabi niyang isa itong mayamang kliyente. That's right. He's the son of one of the top clients of Light Metro Bank. Sambit ni Noel na parabang nabasa nito ang iniisip ni Myrtle. Ganitong uri lang ng tao ang tinatanggap natin sa bangkong to. Bakit may ganitong tao sa loob ng building? Napatahimik lang si Myrtle, sabay napayuko. Naipaliwanag na niya ang dapat niyang ipaliwanag. Kilala niya si Mr. Baltasar. Mas malilintikan lamang siya kapag inulit niya lang ang kanyang paliwanag. You! Take him out! Utos ni Noel sa gwardyang katabi ni Zeus. At ikaw, mag-usap tayo mamaya. Baling nasabi ni Noel kay Myrtle. Let's go to the office, Mr. Zurich. Huwag mo na lang silang pansinin. Sambit ni Noel sa kanyang kasama. Ayaw na ayaw ni Noel na may makita o nakakapasok na pulubi sa loob ng bangko. Hindi niya maunawaan kung bakit walang pakialam yung dalawang gwardya sa labas sa bawat pumapasok na tao. Anong silbi ng pagbabantay nila kung simpleng pagtaboy lang sa katulad ng lalaking ito?